So hello no, ngayon no, ang pag-usapan natin tungkol sa pananampalataya sa isang tao no, natin doon sa ating Panginoong Hesukristo no. So alam nyo ba no na kung babasahin mo or pakikinggan mo yung mga nakasulat sa Biblia, especially dito tayo sa New Testament no, patungkol doon sa mga tao no na sumusunod kay Kristo, 'di ba? Ang sinasabi doon sa kasulatan, manalig ka kay Kristo Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong buong pamilya. No? So, marami din doon na mga tao no, na nanalig sila do kay Kristo. Yung iba rin na sa pangaral ni Kristo, pinupuri ng mga tao si Kristo. At dahil doon, yung mga tao na yung tinanggap nila si Kristo. So pag tinanggap nila si Kristo as Savior, yung tao na yun is nakakatanggap sila ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoong si Kristo. So, kung iisipin natin ng maigi, yung kaligtasan pala, madali lang pala. Kung isipin ng atin na, madali lang pala ito kasi manalig ka kay Kristo. Kasi yun naman ang sinabi ng ating Panginoon believe in me. No? So, manalig tayo kay Kristo Jesus. Kasi nga, siya yung daan. No? So, alam nyo, kung iisipin natin, isipin nyo yung isang tao no, na pinako sa cross nung sinabi niya kay Kristo, di ba? Never siya no, na nagiging followers. Yung manangaral si Kristo, wala siya doon. Hindi nga siya napabaptize No, wala. Kailan siya nagbabago? Kailan niya tinanggap si Kristo? Noong oras na ng kanyang kamatayan. Nung malapit na, yung seconds na lang o minuto na lang, patay na siya. Di ba? Sinabi niya no, na alalahanin mo ako pag naghahari ka na. So, mula noong oras na yun, sinabi ni Kristo, sinasabi ko sa iyo, sa oras na ito, kasama kita sa paraiso. So, isipin mo, ang kaligtasan napakadaling nakamit ng isang tao. Ngunit, bakit para sa atin ngayon is napakahirap abutin? Alam niyo kung bakit? Kung sino nagpapahirap nito? Tayo. Tayo ang nagpapahirap nito. Di ba anong sabi ng ating Panginoon Kristo no, na pasanin niyo ang aking cross kasi madali lang ito. Tayo ang nagpapahirap sa ating mga sarili. Manalig lang tayo kay Kristo. Ano kasi, ang mga bagay kasi nagpapahirap sa atin kasi dahil nga mas binigyan natin ng halaga ang mga bagay na walang kabuluhan. Yung mga bagay na siyang dahilan na didistract tayo, yun yung binibigyan natin ng pagkakataon na makapasok sa ating buhay. Kaya minsan, yung pananalig natin sa ating Panginoon, na itsapuera, na isang tabi, na papalitan doon sa discernment ng ating puso. So tayo ang nagpapahirap sa ating sarili. No? Halimbawa ngayon, may isang tao na nananalig kay Kristo. Tinanggap niya si Kristo as Savior. Diba? Nananalig siya. Tapos biglang dumaan yung mga pagsubok. Normal po ang pagsubok. Yung mga pagsubok na daraanan ng isang tao, kahit yung mga tao na malayo kay Kristo o wala pa kay Kristo, may nakadaan din ng pagsubok. So may mga pagsubok din ng mga taong Kristiyano na iba rin yung pagsubok na sinusukat yung pananampalataya natin kung hanggang saan na tayo. Maraming mga tao natitiwalag, nalalayo at iiwan ang kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi nga sabihin nila, ang bigat na ng problema ko, ganito, ganyan, bakit hindi ako tinulungan ng aking Panginoon? Diba? Minsan matatanong natin yan ng ganun. So ngayon, iiwan nila yung pananampalataya nila. Ngayon, ang tanong ko, pag sa oras ba naiiwan mo ang pananampalataya mo sa ating Panginoon sa Kristo, nakakatulong ba ito sa iyo upang mapagaan yung pasanin mo? Nakakatulong ba ito yung pag-iwan mo o paglayo mo sa iyong pananampalataya? Nakakatulong ba ito? Dahil nga sa iyong pananampalataya, dumaan ka ng pagsubok, iiwan mo ngayon. So, nakakatulong ba ito upang yung problema mo mawala? Yung kung ikaw, halimbawa, problemado ka sa pinansyal ngayon, nananalig ka sa Kristo, buo yung pananalig mo, tapos dumaan ka sa mga hirap na pagsubok, nagiging problemado ka sa pinansyal. So, sabi mo, ang dami ko ng problema, hindi mo ako tinutulungan. Alam nyo, so, sabi mo, iiwan ko na lang to, babalik lang ko sa dati. Ngayon, kung iiwan mo ba yung pananampalataya mo, yung problema mo pinansyal, masusustinan. Hindi, mas lalo kang maghihirap. Kaya nga, ang ating pag-asa si Kristo. Bibigyan niya tayo ng pag-asa at lakas. Ako nadaraanan ko yan. May mga pagkakataon talaga na masasabi ko.
naghihirap ako. No? Yung masasabi ko na gano'n. Pero lagi kong iniisip, itong mga bagay na ito, hindi ito panghabang buhay. Temporary lamang ito. Kailangan hindi ako magpadala sa agos ng problema. Kasi alam ko, sa pamamagitan ng pananalig ko, malagpasan ko ito kung bibigyan niya ako ng pagkakataon ng lakas. No? Hindi, inisip ko lang, itulog ko lang, or minsan, lalayo lang ako. Ayaw ko makinig ng mga advices ng kahit sinong tao. Mas pinapakinggan ko yung utos mismo, yung kumbaga yung sa spiritual no, na ang Diyos mismo ang siyang gagabay o ang siyang magbibigay sa akin ng lakas na masolve yung problema. Hanggang darating yung oras na mawala yung problema ko, masolusyonan yun. Mawala yung galit ko, sakit sa puso, yung pighati, yung mga nararamdaman ko. Kasi tao lang tayo, di ba? So, sabi ko, kung itong problema na ito, problemahin ko pa ito, hindi ito nakakatulong para mawala yung problema ko. Sabi ko, kung iiwan ko ba itong pananampalataya ako, masasolve yung problema ko? Hindi. So sabi ko, wala akong choice. Kasi nga, kung iiwan ko yung pananampalataya ko, kawawa ako. Bakit? Ang tangi nating pag-asa si Kristo. Siya lang yung pag-asa natin. Kasi kung iiwan mo siya, lalayo ka sa kanya at babalik ka sa dating gawi, lalo kang maghihirap pagdating pa ng dulo, mahirapan ka. Ikaw pa yung mapaparusahan pagdating ng panahon. So wala kang choice. Yung choice mo is dito tayo kakampi sa isang tao or Diyos na nagbibigay buhay. Hindi yung mga bagay nga dahil nga nagtatampo ako, kalokohan yan. Normal lang yan. Kasi tao tayo, nagtatampo. So wag naman sana na maapektuhan yung pananampalataya natin doon sa Kanya. Kasi ang buhay natin dito, sa akin kasi, lagi kong iniisip, ang buhay ko dito sa mundong ito, temporary lamang. At hindi ako mananatili habang buhay dito sa mundong ito. So kung may mga problema man, mga pagsubok na aking dinananas, inisip ko yan, at temporary lamang to. Sandali lamang to. Sabi ko, bibigyan din ako ng Diyos ng pagkakataon na makawala sa problemang ito hanggang sa binigyan niya ako nga ng pagkakataon makawala. Manalig ka lamang kasi kung ang mga alay sinusubok din sa asin, tapos yung ginto sinusubok sa apoy, ang tao din sinusubok din yung kanyang pananampalataya kung hanggang saan tayo. Ganon din. So kailangan nating magiging matatag. Wala tayong mapapala kung iiwan natin yung pananampalataya natin at lalayo tayo sa Panginoon at balik sa dati. Hindi mawawala yung problema natin. Mas lalong lalaki. Kasi nga siya yung pag-asa natin. So kahangalan kung iiwan natin yung hope, pag-asa natin kay Kristo at lalayo tayo sa Kanya, kalukuhan yan. So tayo yung nagpapahirap sa ating sarili. So wag naman sanang gano'n. No? So, wag nating hayaan na maapektuhan yung pananampalataya natin doon sa ating Panginoong Jesucristo dahil lamang sa mga pagsubok na ating dinaranas. Mga problema, pighati. So, lagi nating tibayan. Tibayan natin kasi ang sinabi ng kasulatan, itong pagiging matiisin natin sa ating pananampalataya, may bunga ito pagdating ng panahon. Bunga ito, isang gantimpala na inilaan ng Panginoon doon sa mga taong nagtitiis, mga taong patuloy na nagtitiis at naghihintay sa kanyang pagbabalik. No? So, hanggang dito na lang in God bless everyone. Amen.